Hey Philippines, good day all over world. At ating namang pag-uusapan ngayon mga ka-idol. Grabe, si Ansing nakahanap na ng sponsor na bibili ng yero, punto por punto. Ganon si Daddy Frankie tumulong mga ka-idol. Sabi ko pa nga noon sa inyo, kahit ganon man ang way si Daddy Frankie, nakanotid na po yan sa kanyang isipan na kung anong request na nailabas ni Ansing sa kanyang bunganga, bibili at bibilhin yan kapag nakikita na kailangan na talaga. So look at you now. Gumawa ng paraan si Daddy Frankie na mabili ang gusto ni Ansing na makabili ng yero. Okay? Ganun po, may ganun bang pang-attitude ang DSWD? Nagagawa ng paraan para makatulong sa mga taong dapat tulungan kagaya kay Ansing? Walang ganong attitude ang DSWD mga ka-idol. So bago natin pagpatuloy ng ating pag-uusapan mga Daddy Frankie supporters, please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Tunghayan po natin, bigyan natin ng reaction yung naitulong ni Daddy Frankie kay Ansing, na grabe yung tuwa ni Ansing at of course ang kanyang asawa na malaom-laom. Kahit paano, at least bawas ng kanilang gastusin sa pamamahay. Ang inaano lang ni Daddy Frankie, baka daw sa balang araw ibenta ang baboy at ibili ng yero. Kaya tunghayan po natin mga kaidol. Ay, makapal ko. Makapal. Wala na, baka makupi yung yero ko. Ago, talaga. Ang bagong taon na to. Ang ganda lang? Bagong taon ko, Daddy Frankie. Bakit? Siyempre, hindi ko inaasahan na darating kayo, tapos papalitan mo na yung yero ko. Labi ni Daddy Frankie. Hanggang... Yun lang po mga ka-idol ang point ni Kuya SMB. Hindi bulag at pipi. Bungol si Daddy Frankie. Kung ano mang manabibitawang salita ng mga taong nakakapaligid sa kanya, gagawa at gagawa yan ng paraan para maibigay ito sa nangangailangan. Hindi man itong ura-urada, pero may panahon din yan na bibigyan ka. Na nagaano lang si Daddy Frankie sa tamang tiyempo. Salamat din kay Ma'am Lenny sa nagbigay sponsor sa pagbili kay Ansing Yero. Abangan din natin sa susunod kung sino sponsor magbibigay kay Ansing pambili ng motor na malaom-laom. Ganun lang po dun mga ka-idol. May ganun bang attitude ang DSWD? Please comment section below. Nabuti pa yung mga charity vlogger, gumagawa ng way paano matulungan yung dapat matulungan. DSWD, pupunta ka sa opisina, hihingi ka doon ng tulong. Gagawa ba sila ng paraan para matulungan yung humihingi ng tulong? Kahit 1,000 man lang, kahit 500 man lang, wala. Hindi sila nagbibigay ng tulong ang DSWD kapag hindi ka galing, kung wala kang records kung saan ka nakatira. However, yung mga palaboy, walang record yan Walang record kahit ano. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, dadaan ka muna sa barangay, hingi ka ng barangay clearance o barangay indigency bago makahingi ng tulong doon sa DSWD. Mabuti lang sana mga ka-idol kung 30 mil, 50 mil. Ang pinakamalaking tulong po doon 5,000. However, yung mga naglalakad, however, yung mga may problema sa pag-isipan, afford kaya yung 5,000? Swertingan ng DSWD na may mga charity vlogger na matino. Kasi ang ibang charity vlogger parang mahirap na i-mention dito. Pero nakikita, alam naman natin ngayon na pumipili din mga sponsors yung matitino din na dapat pagkatiwalaan. So nakikita naman ng mga sponsor kay Daddy Frankie na maraming nagtitiwala, maraming nagmamahal dahil yung malasakit ni Daddy Frankie.
nakikita sa kanyang ginagawa. Hindi yung katulad ng iba dyan, magbibidyo lang na kailangan, that's it. Kung walang magbigay, hindi babalikan. Hindi si Daddy Frankie ganon. Yun lang po dun mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB na tularan si Daddy Frankie. Ganon lang po dun. Mahirap naman natin pangunahan. Kasi ang gusto ni Ansing talaga makaidol noon, ora-orada siya bibigyan ng pera, pambili ng yero, pambili ng motor. Ang kanyang second option, ibibenta ang baboy para makabili ng yero. Diba? So, alam naman natin ang plano ni Daddy Frankie about sa baboy. Na gusto nung ni Daddy Frankie na dumami yung baboy at kalaunan makatulong sa needs ng family of Ansing. Gawing inahin ang baboy. Di ba nung mga nakaraan gusto nga gawing litsunin ang baboy ni Ansing sa birthday ng kanyang anak, pero hindi pumayag si Daddy Frankie kasi ang kanyang purpose negosyo na makatulong na magkaroon ng source of income si Ansing at saka ng pamilya. Swerte nga nila na mayroong ganong taong tumutulong. Kasi ang iniisip ni Daddy, Daddy Frankie, yung seguridad na yung kanyang plano matugunan ng maayos, na mayroong man lang tamang pamaraan, ang isang beneficiary yung ginagawa niya may mapatunayan na hindi masayang yung tulong na kanyang ginagawa. Kung ano man maging tagumpay, ano man ang naging success ngayon ni Daddy Frankie, huwag na kayo mag-question kasi pinaghirapan niya yun. Ang importante, hindi humihingi ng tulong si Daddy Frankie sa government, any agencies, para siya makatulong ng ibang tao. Gumagawa siya ng diskarte. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi alam ni Daddy Frankie na walang maaasahan sa panggobyernuhan sa ngayon. Dahil alam naman natin na under of crisis ang Pilipinas ngayon dahil sa mga namumuno nito na hindi nila magawa ng maayos at ang iba sinasamantala din ang crisis para sa sariling interest. Ganun po ang nangyayari ngayon ng ang Pilipinas. Kung ano man gaano man kabait ang namumuno, kung ang mga alipuro si masasamang ehemplo, walang magawa din ang Pilipinas dahil walang kooperasyon na nangyari. We're blessed na mayroong Daddy Frankie. We're blessed may mga charity vloggers na kahit paano na kahit walang may nagpupundo ng source ng income para makatulong sa ibang tao, pero sa diskarte nila nakakaroon sila ng way, nakakagawa sila ng paraan para magkaroon man lang at maibigay man lang ang gusto ng isang taong nangangailangan ng tulong. Katulad ka Ansing about sa yero, di ba? May miracle na nangyari. Binigyan siya ng yero. Pangpalit doon sa bubong ng bahay nila. Ganun po kabait si Daddy Frankie. Daddy Frankie, baka naman yero yun, baka yung mukha ko pwede natin palitan din, just lang. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kaya sabi ko nga sa mga sponsors, swerte ng mga diehard supporters, sponsor na may isang Daddy Frankie na vlogger na honest at may malasakit sa mga kanyang natulungan. Si Daddy Frankie lang na charity vlogger ang nagpapaligo ng mga kanyang natutulungan.
Nakita niyo na ba si Balmatubang nagpaligo? Nakita niyo ba si Kalinga Prab nagpaligo? Wala kayong makita. Kaya wag na po tayong magtaka kung bakit marami nagmamahal kay Daddy Frankie. At hindi iniiwan ni Ma'am Rochelle, ha? Dahil nakikita ni Ma'am Rochelle na safe siya kay Daddy Frankie. Agay, talaga naman malaom-laom Ma'am Rochelle. Ha? God bless sa lahat, sa mga nandan. Again, sa mga hindi nakasubscribe, please don't forget to subscribe. Since kung wala tayong microphone ngayon dahil nandito ako sa aking mesa. Nakaupo. Oo, salamat. Nagkaroon ako ng time ng 30 minutes break. Kaya nakapag-upload si Kuya SMB na malaom-laom. Again, hanggang dito na lang tayo. Ang importante, nakapagbigay saya din si Daddy Frankie kay Unseen, ha? At saka sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa. Abot naman sa motor, madepende na lang siguro kung may magbigay na sponsor. Sa motor na po yan, ha? Pero hindi yan papabayaan ni Daddy Frankie. Gagawa niya ng paraan para mabilhan din si Unseen ng motor. Again, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Daddy Frankie. Again, ulitin ko, sa mga hindi pa nagmahal, hindi pa nakakibul kay Kuya SMB, please kibulin nyo na. Subscribe nyo na kahit pa paano, at saka point the notification bell at share, like na rin po ng ating mga channel under ni Daddy Frankie. Malaking impact na rin po kahit pa paano, kahit katulad namin ni small creator, nakikipasok lang kami sa mga medyo malaking community. Kahit pa paano, malaking tulong na rin po yung mga ka-Daddy Frankie, yung hindi ini-skip yung ads, yung nalagyan ng views, sinishare yung aming mga videos. Sapat na po yung para sa amin. Ang importante, mabigyan natin ng oras, panahon, ang ating founder, kahit paano, kahit maikling panahon man lang, ma-update natin ang kanyang mga ginagawa. Now, I'm very blessed na under po ako ng Daddy's Frankie community. Maraming nagmamahal kay Kuya SMB dahil po sa inyo. So, ayun again, maraming salamat po. Daddy's Frankie team, Daddy's Frankie community, maraming salamat. Sana balang araw makikilala nyo rin si Kuya SMB na malaom-laom. Anong SMB malaom-laom? Waray po yan. And of course, mega love shoutout mo ng mga taga Samar, Leyte, Cebu, mega love Naval, mega love shoutout po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, mega love shoutout. Lalong mga OFW, agoy, na malaom-laom. Don't forget to subscribe. Every night, bago tayo matulog, naglalay po si Kuya SMB. More on good vibes, sa mga OFW na alam ko na nandoon yung homesick dahil nalayo kayo sa kanya-kanyang pamilya, dahil nandyan kayo dahil sa trabaho. So more on good vibes, magkaisa po tayo. Maglalay lagi si Kuya SMB kapag may time, medyo okay, may slot time ako sa gabi, maglalay po ako. Alang-alang po sa inyo, sa ating lahat na mag-enjoy at may time man lang, makikilala natin ang isa't isa. So magpapasalamat lang din po ako kay Daddy Frankie, dahil kay Daddy Frankie nakilala ko po kayong lahat. Nakilala si Kuya SMB. Maraming salamat again. This is cute. Cute ba talaga? This is Kuya SMB, ang isang vlogger, inudulo si Daddy Frankie sa kanyang malasakit sa kapwa at malasakit sa kanyang ginagawa na hindi pinapabayaan punto por punto. Ang purpose lang naman ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido ang Tikram at Daddy Frankie community. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you all guys. Ma'am Rochelle, Daddy Frankie, ingat-ingat kayo lagi. Good luck sa inyong mga journey pang araw-araw nyo, sa iyong pagtulong sa ibang tao. God bless you and mabuhay po sa mga manonood.